Just ka ba nalirinis na? Ulit? Okay, so nandito muli tayo sa ating isang taong paglalakbay, isang taon na naman, pero we are on our third year. Pangatlong taon na tayo, di ba? Tapos for the whole year, tayo ay sumabay doon sa pananaw ng Archdiocese of Manila. So basically, yung tie-up natin with the different ministries will always focus on fullness of life. Kaya nga tayo ngayon, di ba maganda yung tema natin? This Saturday, it is about nagbibigay buhay, buhay na ganap. Kaya nga, as you entered, meron ng mga strips of paper where you can write on the names of the people na gusto nyo ipagdasal natin para sa araw na to. Kaya mamaya, as we listen to our speakers and co-journeyers, baka madagdagan yung ating pag-unawa tungkol sa kaganapan ng buhay, tungkol sa healing na gusto natin matamo para sa bawat isa. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, meron akong papakita sa inyo. Sino ba yung nandito last Saturday? Meron ba nag-attend last Saturday? Nagustuhan niyo yung yung ginawa natin sa computer, di ba? Biglang ang ganda natin lahat, di ba? Ngayon ulit, another form naman. You missed out on that di ba? Meron kami parang sa computer, pipiliin mo anong color ng hair, anong color ng eyes, ano yung complexion. So at the end of the day, we all felt so happy kasi lahat pala tayo ang gaganda. So ngayon naman, after a week, magsasalamin ulit tayo. Pero anong klaseng salamin? Just take note, pag tinignan mo yung mukha, ikaw ang pipili ng mukha mo, hindi mukha ng katabi mo. Huwag mo sasabihin, yan ang mukha mo, di ba? Hindi pwede. Kailangan tayo ang pipili sa mukha natin. Gets nyo? Lahat kasali? Kasali lahat? Okay. Nagkataon lang, mga babae yung picture ko ha? Pero meron namang, siyempre wala kaming male side, pero okay na din. Ano yung mga mukhang ito? Anim lang yung pagpipilian nating mukha. At first glance, seemingly, it's all the same. Of course, because we're talking about the same face, di ba? Pero, alin kaya dito yung mukha mo pagkagising, di ba? Alin kaya dito yung mukha mo pag ang kaharap mo, biyenan mo, di ba? Alin kaya dito yung mukha mo pag ang kaharap mo, kurang paro mo, di ba? I'm sure, iba-iba yung mukha natin, di ba? Sa totoo lang. O kaya naman, ano kaya ang mukha mo dyan pag asawa mo na ang kaharap mo, di ba? And at the end of the day, alin kaya yung mukhang binabaon mo sa iyong pagtulog, di ba? Definitely, aanin yung mukha, pero I'm sure, lahat ng mukhang ito ay natikman nyo na. Am I right? Tingnan nyo, isa-isahin nyo. Dun sa 0, nakasmile siya talaga. Tingnan nyo yung lips, di ba? Yung mouth niya, naka-curve talaga, so happy yan. Pagdating dun sa 1 and 2, ang titignan na natin, hindi lang yung bibig. Titignan nyo kahit yung mga eyebrows, di ba? Yung iba, di ba, nagtatattoo, di ba? Para maiiba yung shape ng kanilang mga, ang tawag ba dyan? Kilay, di ba? Taas ang kilay. Kaya, makikita nyo, iba na yung shape, di ba? Ng 1 and 2. Pagdating sa 3, 4, and 5, palala na ng palala yan. Kaya kung ako sa inyo, doon pa lang sa first level, mamili ka na. Kasi sa totoo lang, pag wala ka pang mapili at sigurista ka, patay kang bata ka. Kasi powers ng powers yung mukha, di ba? Pero pag unang tingin, akala mo, wala nang pagkakaiba, di ba? Parang parehas lang yan. Pero katulad din sa atin, when you look at a person, yung mukha niya, seemingly, wala namang nagbabago. But as you talk to the person, slowly, you get inside her. Di ba? Unang tingin, parang wala lang. Blanco lang yan Basta may kilay siya, may mata siya, dalawa mata niya, dalawa butas ng ilong niya. Parang irrelevant, di ba? Even na yan. Pero pag nakausap mo, pag matagal mong natitigan, if you get connected with the person, then you realize, may sinasabi ang mukha niya. Di ba? Kaya nga, in reality, ang tawag mo dito, this is a very scientific way of knowing, ang tawag dito is Wong-Baker Pain Scale.
Kaya huwag kang magtaka na padala yung picture. Kasi hindi siya ngayon for artistic purposes. This is something scientific wherein as you gaze at the face of the person, you will know what kind of pain the person is experiencing. Okay? Kaya hindi naman ito para maging knows all tayo. But somehow, just to take a glimpse and realize na lahat ng pain natin, kahit gaano kagaling magtago, lalabas at lalabas. Di ba? Especially kung if you're talking about a physical kind of pain. Talaga naman, kung nagka-cramps ka talaga, di ba? Kung masakit talaga ang tiyan mo, di ba? Meron nga kaming staff, hindi makatrabaho kasi ilang araw siyang hindi nagbabawas, di ba? So, something is wrong inside. Talagang kahit na ang bait-bait niyang tao, talagang iba yung mukha niya. Nakuha ninyo? Kaya minsan, kung may makita kang ganyang mukha, you cannot just judge the person and say, sama ng ugali nito. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, hindi ka nga, sama-sama ng mukha nito. Di ba? Kasi hindi mo alam what is happening inside. Di ba? So yung mukhang yun is just a reflection of what is inside. Kaya nga totoo, every time, we will always radiate merong iraradiate kung ano yung nasa sa loob natin. Now, kung okay yung loob at talagang simangot siya, then something is wrong. Diba? Mahirap ng ibang level of pain na yon. Perhaps that is no longer a physical pain, but an emotional pain. Diba? Maaari mo lang masakit sa katawan, pero masakit pala ang puso. Okay. Namili na ba kayo dyan? This morning, ngayon mismo, alin ang mukha mo dyan? Ikaw ba yung 0, 1, 2, 3, 4, and 5? Magpakatotoo. Bulong-bulong sa kasi pag nagsusungitan kaming dalawa, kahapon meron kaming to, from the shrine we went to a speaking engagement. Diyos ko, pagdating namin doon, talagang naloka ako kasi magkakasama matanda, lola. Diba? Okay, alin dyan ang mukha ninyo? 1, dito 0, dito 1, dito kaya. Sa mga beautiful ladies natin, alin kayo? 2, okay, napumpleto natin, 0, 1, 2, dito, bumalik sa 1, dito, same answer kayo ha, 1 talaga, 0, Catherine, ano ang mukha mo dyan? Number 5 si Catherine, tignan nyo naman, oo, kung sino ba yung Maple Awardee, siya yung 5, o sige, dito kaya, 1, dyan, yung mga binata dyan. 2. O sige, tignan natin. Isa lang umamin na 5. Anong mga ibig sabihin nito? 0. Ibig sabihin, free from pain. Wow, palakpakan yung mga 0. Free from pain. Congratulations. Pero hanggang ngayon lang yan. Mamaya, tignan natin. Nanakot pa no? Okay, number 1, little discomfort, no? Free from pain, pero konti lang, slide na slide lang. Siguro, perhaps mainit, di ba? Or nagugutom, di ba? Ano lang, little discomfort. Number 2, merong pain, pero tolerable yung pain. Tama? Yung mga sumagot dyan. Kasi kahit merong nararamdaman, may baon na pain, dumating pa rin at kaya pang makinig at mag-journey. Wala pang pumili ng 3. Wala no? Meron. Ano ang 3? Moderately painful. Moderate. Kaya malapit na ma-irritate. Kasi pag ito meron mamayang nagsabi ng masama-samang salita, mali ang tabas ng dila, sasamain ka. Yun lang ibig sabihin ng 3. Number 4, extremely painful. Unbearable. Extremely painful. Unbearable na yung pain. Pag meron kang taong nakitang kamukha ng number 4, huwag kang hahara-hara. Naintindihan nyo? Diba? Huwag ka, yung kanina, yung maling salita lang Pero pag sinabi mo, if you talk about an unbearable pain sa number 4, huwag kang hahara-hara sa harapan niya. Okay? At yung pinaka-5, I wonder why bakit yun ang pinili ni Caroline, di ba? At this stage, talagang unbearable na. Kanina extremely, yung number 5, unbearably painful, no? Hindi ko alam kung si Caroline ay may nararamdaman sa kanyang daman loob o talaga lang sa buong buhay niya, actually siya yung first lay person na naging sharer natin 3 years ago. Yung first run natin, ang kasabayan niya, Mike Enriquez lang naman, no? Pero kung narinig niyo yung story niya, maiintindihan niyo why she chose unbearably painful, no? Kasi she is now working with the poorest of the poor.
That is why. So she really feels the pain, no? Kaya kahit ano pa yung ginagawa niya, kami pag may extra food, siya yung tagabalot namin. Kasi hindi maubusan ng pamimig yan eh, no? Kaya pag si Caroline ang kasama mo, dapat mataba-taba ang bulsa mo, tsaka yung basket mo, kasi hindi siya nauubusan ng tinutulungan. Pero ano ang saysay nitong iba't ibang mukha natin? Dahil kung healing ang pag-uusapan natin, when you talk about healing, it is to be whole again. No? Hindi ka buo, kaya naghahanap ng pagkabuo at kaganapan. Kaya tayo man, kung physically, kaya natin yung mga pain natin physically, kasi pag masakit ang ulo, may gamot para sa sakit ng ulo. Tama? Pero pag ang puso ang masakit, paano? Ang hirap solusyonan yon. Tama ba? Kasi merong hinahanap yung puso mo na hindi mo kayang sagutin. May tinatanong ang puso mo, may kasagutan ba? Di ba? Parang minsan, ang dami-dami mong tanong, o sige, pero nasasagot ba? Parang hindi. And then at the end, hindi ka makatulog kasi dala-dala mo talaga. Kung ito ang baon nating mukha at wala man ang mukha mo dito, well, good for you. Pero the Lord is telling you something. Baka wala dito ang mukha mo, pero may mga tao sa paligid mo na ganito ang mukha. So we cannot just be comfortable and be number 0 or 0 face, no, yung category, because somehow we will always get affected by it. Kaya itong morning na to, yung awit natin, healing grace, di ba? Hihingi tayo ng grasya, biyaya ng kagalingan. So for our opening prayer, we shall all sing this prayer, a prayer for healing. Lord, sa lahat ng mga pains na gawa ng ibang tao, merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, to cry out as we come to you. We acknowledge your healing grace again. Once again, magandang umaga po. Are there first-timers again? Can I see who are here for the first time? First time? Oo, ano? Sige, welcome to Lay Formation Center. Lay Formation Center, by the way, my name is Father Rico Masiple. Pinoy part is medyo kulang sa atin. So we call it Katolikong Pinoy. Paglalakbay natin bilang Katolikong Pilaysang Pinoy. And then, this year, we have been tying up with the different ministries. The month of January is the month of Biblical Apostolate. So, nakipag-tie up tayo sa Biblical Apostolate para makilala yung salita ng Diyos sa ganitong klase para nakakatuwa yung nangyari. This month, the month of February, is the month of healing. Dahil last Saturday is our Day of Lourdes, the day for healing of the sick. Mamaya, sumulat na ba kayo ng mga prayer intentions ninyo? Healing intentions. Later, we will offer it for Mass. Pakisulat lang sa papel, and we can drop it off in one area later. But just to say, this is Lay Formation Center, formation for the lay people. This belongs to you. This is our center, all of us. So you're all welcome here. And today, as we welcome you, our way of giving formation for those who are here for the first time is by storytelling, most of the time storytelling.
And then the next person who will speak to us this morning will share his story. He will introduce himself because it is a story. Magkukuhan siya sa inyo. No? He is a good friend of mine. Siya na nagkwento. Mga masira Mga masira. Diba? But anyway, I will call him now. His name is... Anyway, ako po si Edwin Roman. Ako po isang recovering addict. Yun po yung addict na lagi niyong nababasa na gumagawa ng mga masasamang bagay. Ako rin po ay isang recovering alcoholic. Alcoholic, yung sumobra yung nainom. At pag nakakainom ko, nakakagawa ng hindi magagandang bagay. Mamaya babalikan ko yung word na recovery. Bakit recovery? Bakit hindi recovered? Bakit hindi cured? So bibigyan ko lang po kayo ng konting background sa aking pamilya. Ako po ang panganay ng 5 magkakapatid. Yung pong aking magulang ay achievers. Ibig sabihin, growing up, lagi po nilang pinapaalala sa akin na sila ay cum laude, magna cum laude, summa cum laude, and all that. So because I was the eldest, yung expectation sa akin, or so I thought, kailangan ganun din ako. And obviously, hindi ako nag-measure up. So, bata pa ho ako, parang ang pakiramdam ko, kahit anong gawin ko was never enough. Tapos merong, siyempre ako sa akin ng pamilya, merong hierarchy, di ba? Panganay ka, di ba? Kailangan ganito, kailangan ganun. Even that ho, even in areas na hindi academics, I also felt na hindi ko inaabot yung gusto nila kapatid ko. Di ko na talaga naaalala yung mga 2 or 3 years old ako eh. But at that time, you know, siguro, it was a normal childhood. It was a very pampered childhood. Ibig sabihin, I had more than what I needed in life. Ito rin po yung panahon na yung tatay ko was medyo involved sa politics. So yung kung saan sila namumulitika, isang pamilya lang po yan eh, na pag mag-i-eleksyon na, halos magpatayan na po yan. Pero pagkatapos ng eleksyon, wala na, parang wala nangyari. Hello, sabi ko, ano nangyari? Akala ko ba magkakagalit kayo ng not too long ago. And then the pattern just continued. Parang, siyempre, bilang isang bata, parang confused ako. Hindi ko alam, di ba? May buhay na politika, tapos may buhay na pamilya. Hindi pala pwedeng magkasama yun. But siyempre, at that age, I was about 6 or 7, hindi ko maiintindihan yun eh. Siguro hindi ko pa rin naiintindihan eh. Kayo ba naiintindihan yung politika? Huwag na ho natin intindihan. Hindi ko para sa atin siguro yun. So kagaya po ng yung tatay ko was a disciplinarian. He was very quiet. He was very strong. A man of few words. Yung nanay ko yung talak ng talak. Okay. Ngayon, pag na-time na hindi na umuubra yung talak ng talak niya, ang gagawin niya, wait till your father gets home. So, merong triangulation. Parang lagot ka pagdating ng tatay mo. Diba? That's only after she has exhausted all her means of disciplining me. Napapahulugod rin ko ako sa mundo, napapalo rin ko ako ng sinturo na yung buckle, para mas makapal yung aking balat, siguro gusto niya tumalab maigi. Tapos so this was also the time that my father was exercising his manhood a little more than he should. Meron po siyang extracurricular activities. I recall that yung nanay ko, isasama ako sa taxi. Hahanapin namin yung tatay ko o magpupunta kami sa manghuhula. Basta hulahin, bit niya ako like her little trophy.
nahuli ko yung tatay ko, papakita kita para mag-guilty. Diba? I'm sure that was her way of trying to control the situation. At some point, kami yung kapatid kong babae, kami yung medyo may malay na nun, ang tanda mo, ang tanong sa akin eh, pag naghiwalay ba kami ng tatay mo at ng daddy mo, kanino ka sasama? Sa kanya o sa akin? Siyempre ko doon sa nasa harap ko. Diba? Yun ang totoo. Kung tatay ko magtatanong, sasabihin ko, sa'yo dad. Pag mami ko, sa'yo ba? Diba? So, very confusing po sa akin ito eh. Nung nangyayari ito. Meron din yung isang babae na malaki at tanda ng edad sa akin that taught me about sex. I was about 8 years old. Okay. Later on in life, sabi nila sa akin, alam mo, sexual abuse yan. Kasi bata ka eh. You're only 8 years old. Pero up to today, in all honesty, in denial pa ho ako about that abuse. Sa akin ho, buong-buo sa akin, na nagpapasalamat ako at early age, may nagturo sa akin. Sabi ko nila, sexual abuse. Sa akin ho, thank you. Siguro ho, I will evolve to that it was abusive. Tapos the environment was really not affirming. Diba? Walang laging, ikaw loko-loko ka talaga. Tapos pag may nangyayari sa bahay namin na may kaguluhan, sigurado ako sa akin ibibintang. Pag naglalaro kami magpipinsa na may umiyak, nasan ba yan si Edwin? Siguradong siya na naman ang may gawa niya. Diba? I mean, siguro kung looking back, it's funny. Diba? Na bakit ako laging ganon? Pero as a child, I was very hurt. At saka, di ba, I'm sure marami sa inyo gumagawa nito. Pag umiiyak ka ba, huwag iiyak. Talaga kung tao, iiyak ka. Di ba? Anong message sa akin ito? I cannot express my feelings freely. Di ba? Upuan mo yung pakiramdam mo. Kakaupo ko ng pakiramdam ko, I resorted to alcohol and drugs. Okay. You know, in all of this, so I was getting good grades. I was always getting, I think it was green and purple star. I was in LaSalle. Na pag purple star lang ang grades ko, pinagagalitan ako. Diba? Bakit hindi green? Parang higher yata yung green eh. At ang masama ko doon, naniwala ako na dapat green. So I would beat myself up if I didn't get the green star. So as early as second grade, nag-a-out na ako. Mataas ang grado ko, I was always at the top. I mean, almost, if not at the top of my class. Pero ang kanta ko, laging hindi sumusunod. Meron pa po akong isang kaklase na nakaupo sa harap ko, na anak ng kaibigan ng nanay ko. Napakabait po ng bata ito. I think mo, pari na siya ngayon. Ganun ang klaseng tao, mabait talaga. Dinodrawingan ko yung likod ng polo shirt na yung puti. Okay. Not because gusto kong asarin yung kaklase ko. Dahil alam ko, aabot sa nanay ko yun. Diba? It was really a form of acting out. At second grade, that's pretty much all the acting out I could do. So after grade 4, nasa ako, pinalipat ako sa Ateneo. Eh, di ba inabot nyo? I'm sure inabot nyo lahat yung rivalry ng Lasal at Ateneo. Diba? So pagpasok ko sa Ateneo, nakaganon ako. Sabi ko, patay ako dito. So how did I get, paano ko ginawa ng paraan para ang pakiramdam ko as I was accepted? Kumuha ako ng kalokohan. Puro kalokohan ang ginagawa ko. Again, I wasn't at the top of my class anymore, but I did well. Diba? Pag ang average was about 86, 87, pwede na ho yun, diba? That's not so bad. Grade 5 ho yun, na I was introduced to marijuana. Natatandaan niyo yung mga pencil box ng araw? Yung 3 layer, diba? Diba mo lapis, sa baba, ball pen at ruler, pangatlo damo. Naka-roll yun na. Natatandaan niyo muna yung BTS, bedtime stories. Sino nakakatanda doon?
Wala amin. Okay lang. Alam ko, alam din yung sinasabi ko eh. Yung nabibili sa recto na may istorya palaswa, tapos yung litrato, may litrato, pero hindi konektado doon sa istorya. Iniipit po namin sa libro namin yun, libro ng math, libro ng science. Maliit lang po yun eh, malalaki yung libro ng science. Nagbabasa kami doon sa klase. So yung teacher na, impressed. Ba't yung mga estudyante ko, araw ng araw, hindi ko nila alam, may palaman na iba ang binabasa. Tapos meron, nauso na rin yung mga penthouse magazine. Ayun yung hindi namin mailalagay sa loob ng libro kasi malaki yun eh. Ginugupit na lang namin at pinapaskin namin sa loob ng libro. Dito rin po ako nagsimula kayo natuto ng sugal. Sugal, ano, lahat ng pinasusugalan namin, Holland, Chateau. Kaso dahil malaki ako, tunong sa atin yung may pergola na may harang na ganito para pumila ka, magbibili ka ng soft drinks or hamburger or kung ano. Ginagawa namin, nagkakarera kami, ako yung kabayo, may nakasakay sa akin kunete na mas maliit kong kaklase, takbuhan. Tapos so pag derby, doon kami sa soccer field, pustahan yun. Umabot sa punto na may kaklase ako, nagpadala na ng manok na panabong. Tinatago ko sa pagbiya, dalawa sila, at nagpupustahan doon kami pag lunchtime. So alam mo, nung nagpunta ako sa Ateneo, yung ang dating ko siguro matapang, ang totoo nun, takot na takot ako eh. Lalo na galing ako sa kalaban ng eskwela. So kailangan, I did things na kahit alam kong labag sa loob ko, na palagay kong makakatulong sa akin matanggap ng tao, ginagawa ko. Tumapos po ako sa Ateneo na yun yung panahon na nagsimula ng kailangan mag-entrance exam ka sa high school eh. Diba? That on and off thing, sinasabi nila na hindi daw tama yun. Anyway, nung tumapos ako sa Ateneo sa grade school, yung grado ko was enough to qualify me for an automatic admission. Pero hindi ko nangyari yun eh. Sabi sa akin, lumipat ka ng eskwela sa San Agustin, sa Makati, kasi mas malapit sa akin. Hindi naman ho sa inaano ko ang San Agustin. Ang San Agustin ng araw, lahat ng hindi matanggap sa ibang eskwela, kasi bago pa lang ang San Agustin, ang dalawang section lang na tinatanggap nila. So, nandun ho kami lahat. Noon ho, that time ho, nag-ano na ako ng marijuana, alcohol, at value. This was first year. May kaibigan ho ako na anak ng manager ng Roche ba yun? Roche, yung gumagawa ng ano. So, nasa locker ko ho, minsan nahuli ako value at saka beer. Natural ho, natanggal ako. Yung value, I wasn't really using. I was selling. Imagine first, tuto lang ako. At the time, hindi ko naman naisip na natuto lang yun. Trip lang, diba? The more people came to me, parang pabili naman, meron pa tayo dyan. I felt good. I felt I was needed. I felt important. I didn't really need the money, diba? Kasi binibigyan naman ako ng sapat na tao. Gusto ko lang yung false sense of being needed. So, hindi ko ako nagtagal sa San Agustin. Sabi ko nila, in the middle of the day, ayaw na namin sa'yo. Pero ito, at that time when I was, expelled, tanda-tanda ako, pilot na racket, nakahapon ako sa gitnaan namin na nagmarka. So, pagkatapos po nun, siguro magaling mag-convince yung tatay ko, na-convince niya yung pare, na tanggapin ako ulit. Ang joke nga ako nun eh, yung daw tennis court ng San Agustin, nadagdagan ng isa eh. Binigay daw ng tatay ko. I don't know if that is true. Diba? Anyway, I was back in San Agustin. Hindi ko nagtagal, natanggal ako. Nagpalit ng pare, yung pare nag-asawa eh. Diba? Hindi din naman yung usapan namin matatapusin ako ng person nag-asawa, lumabas nag-asawa. Yung bago pare, pinag-initan ako, natanggal ako ulit. So, siyempre, napikon yung magulang ko. Sabi ng nanay ko, kung ayaw niyo papasukin yung anak ko dyan sa eskwela niyo, yung eskwela niyo magpunta sa anak ko. So, araw-araw yung mga teacher, napupunta sa bahay namin. Magkatabi lang kami ng bahay, hindi mo makalayuan.
Meron nga akong isang teacher, sabi niya, "Ma'am, alam mo, napapagod na ako magpunta dito, pero nagbibenta ako ng encyclopedia eh. Baka gusto mong bumili." Bumili ko kami ng encyclopedia, ewan ko, ilang volumes yun. Hindi na bumalik yung teacher, pasado na ako. So, on paper, natapos ako ng first year sa San Agustin, on the condition na huwag ka nang babalik dito. Hindi na po ako bumalik. Lumipat po ako sa San Agustin, sa San Beda. Ang layo, cross-court po yun, cross-court. Pagdating mo sa San Beda, it was a lot tougher school, a much tougher school. Not tough academically, but tough environmentally. For me, maraming fraternity. This was the time I occasionally started to carry a gun. Dahil hindi ako matapang, dahil duwag ako, kaya ako may dalang baril. Hindi naman po araw-araw to. Pag medyo nagkaka-paranoid, ano lang ako, magdadala ako ng baril. And this I did quietly. No one really knew about it. Tapos nung nag-recollection kami, isang gabi. Recollection. Prior to that, sumama ako sa Plaza Santa Cruz. Namili ko ako ng sex enhancer, sex stimulant. Ang tawag ko yata nila Cantaritas. Pero ito liquid form, nasa bayan. Binili ko dun sa Santa Cruz. Nag-recollection po kami. Meron po kami bagong biology teacher na sexy. Pagdating mo ng alas 3 na umaga, nauuhaw daw siya. "Ma'am, ikukuha kita ng pineapple juice." I think it was pineapple juice. Hinalo mo yun nasa bayan. At binigay ko sa aming biology teacher. Pero alam nyo, we were second year. Ano naman ang pwede namin gawin at that time? Diba? So, after a while, siguro nag-ilit ang katawan niya, naligo siya, sinisilipan namin. Siguro yung buong klase, nangingilit na. Hindi ko maalala, basta hunabo ko kami. Huli. Ma-expel ko yung buong klase, wala akong nagsasalita eh. Diba? This was the time na tatay ko sabi sa akin, "Alam mo, punta ka sa Amerika naman." O di sige. So, ang ginawa ko, inako ko. Total, ako naman ang promotor nun. Inako ko na lang para yung mga klase ko makapagtuloy ng pag-aaral. Sabi niya, "We've been expecting." Okay na. Nagtataka yung mga klase ko. Bakit okay lang? Diba? Kasi yung plano niya eh. Diba? So, sinano na ako ng magulang ko eh. Kaya hindi ko ito naiiba. Kung sinabi ng nanay ko, kung ayaw mo papasok ang anak ko sa eskwela niyo, kayo pupunta sa anak ko. Di ba? Sinasalo ako. Di ba? Dahil maganda ang gusto nyo ng katapusan nun eh. Pero sa akin, anong message nun? Anong message nun? Ang message nun, okay lang yung ginagawa ko. Kasi enable pa nila eh. Not because they meant bad. Diba? But to my sick mind, ganun ang dating. So, pinapunta ako sa boarding school sa Amerika. I was sophomore. Imagine I was 15, I was halfway around the world with no one. I remember na kahit sa aeroplano ko, ako mag-isa. Dahil sa takot ko, ang dami ko na inaalak. Kasi libre alak ko sa aeroplano. Napagpila ko sa port of entry, nagkamali pa ako ng kulay. Kasi parang 3 kulay doon eh. May dilaw, may asul, may verde. Dapat doon ako sa dilaw, napunta ako sa verde. Sa kalasiran. Buti na lang, yung piloto hanggang doon sa Hawaii, tsuhin ko. Sabi, hintayin niyo pamangkin ko, hindi niyo pwedeng iwan dito, wala namang kasama. All this time, there was a God that was there, was helping me. Of course, at that time, I didn't know. At that time, it was all about me. At that time, I said, ang galing-galing ko talaga, na lahat nalulusutan ko. So dito po sa boarding school na to, hindi rin po ako nagtagal. Dahil I was so unhappy, I was so disgusted. I incited the student population. Konti lang yun eh, mga 200 estudyante lang yun eh, na mag-strike dahil yung pinapakain sa amin for breakfast sa powdered eggs. Na inimbento ko lang naman yun eh. I wouldn't know. Would you know what the difference is of powdered eggs and fresh eggs? Maybe some of you do. I don't.
To me, it makes no difference. Ginamit ko ng punto yun. So, you must on something that I completely made up. But that was not enough to get me kicked out. Sabi ko, literally, that was the first time that I started to see that no amount of material comfort will take the place of nurturance, of care. So napunta po ako sa isang public school. Public school. Ako sa paggamit ng droga. I also, you know, when the four walls of human relationships fell apart, diba, to self, to family, to society, and to God, when that fell apart, the only relationship that I knew or cared about was a pathological relationship between me and my mood alteration. Mood alteration meaning the drug. You know, a chemical, an outside source that changes the way I feel. Okay. So, bakit Manila? Nakita ko na yung mga kapatid ko, syempre hindi naman sila nagda-drugs, medyo maayos na ang buhay. Natural na ingit ako, sabi ko hindi na ako, wala akong pera, sisistema na lang ako. Magbebenta na lang ako ng drugs, pero hindi ako gagamit. Imposible yun. I found out. 2 months after I started to deal drugs, I was back to saan ako tumigil in 1989. Yan yung progressive nature ng aking disease. So in 1992, na-hospital ako because I had pneumonia, nagka-pneumonia ako. So after 3 days in the hospital, inigil ako, may drug craving. I was very irritable, tinawagan ko yung misis ko. Sabi ko, can you bring my drugs here sa hospital? I was so enslaved with shabu na kahit pagdumi, hindi ko magawa kung hindi ako itira. Now, what is a worse jail than that? Basic human function, hindi ko na nagagawa. So dumating ang asawa ko, favorite ko kasi yung mamulok sa Quezon Avenue. Dala-dala yung mamulok. Sabi ko, nasa yung shabu ko? Ay, hindi. Huwag ka naman shabu. Hindi na naman ng mamulok. Gano'n na. Baka na yung mamulok. Inagis ko sa kanya. Pero mainit na mainit ko. Sabi ko, ayoko ng mamulok. Gusto ko shabu. After a few minutes, tumas ko yung tatay ko. Sabi niya, alam mo, kailangan mo bumalik sa psych ward. Sasama ka ba ng maayos o magra-rumble tayo? Sasama ng maayos. So I was there for about 3 weeks. Of course, wala namang happy sa loob ng psych ward, di ba? Pero kung inulke mo, mamatay. So sabi ng doktor, hindi ka pwede dito, baka mapapatay ka, maraming kaso yan. Bumalik ka na lang sa private room. So binalik ako sa private room. Soon after that, nabalita ko yung mga kaibigan ko na gumamit, kasama gumamit, nagtayo daw ng rehab or nasa rehab. Eh sabi ng utak ko, posibleng tumigil yun, mas malakas gumamit sa akin yun eh. Gusto ko pumasok doon. Gusto ko matuturan yung alam nila. So, nagpunta ko doon, nung sinundo ako sa ospital, pagdating ko doon sa rehab, ang tanong sa akin, Padre, pagod ka na ba? Padre, ganito? Padre, ganito? And for the first time, someone that was going to address yung aking addiction, parang understood what was going on. Ang dami ko ng doktor na pinanggalingan, ang dami ko ng trained psychologist na meron po akong nagtuturo sa akin meditation, PM na Amerikano, mukhang CIA. This was at 12. Diba? Lahat yan ang subukan ko na. And none of it worked. But for the first time in my life, someone really knew the right questions. Sabi nila, welcome home, welcome to recovery. So I was introduced to the 12 steps of recovery. Ano ba yung 12 steps? Well, it's 12 living steps. No? It's only the first step that deals with drugs. Ang first step, sabi sa akin, aminin mo na natalo ka ng droga. Nahirap ako to. Diba? Yung yabang ko, hindi mapahig na natalo ko ng droga. Binibili ko lang yun, ginagamit ko lang yun. It was really a very difficult transition for me.
After that, the second step says, came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. Anong ibig niyo sabihin? Insane ako? Hindi nga ba? Pero syempre, galit na galit ako. Insane. Mas marunong ako sa'yo. Pwede bang insane? Tsaka ka ba yung mga genius talagang medyo insane yan? Yun ang bumubuo sa akin. So I struggle with that. Di ba? With the concept of God. Sabi niya, because I cannot fake it, di ba? From someone na ang bumubuo sa akin, my God has forsaken me. How can I turn to a God na wala akong relationship with? Imposible. I had to build on that slowly. So 45 days into treatment, nung palabas na ako, sabi ng counselor sa akin, sige, lumabas ka na. Titira ka naman ulit. At that time, yung yabang ko will not permit that. Ang ganun ba? In my head, I will show you that I will stay sober. I will stay clean. In looking back, that in itself is an act of God. Diba? Yung aking character defect na saksakan ng yabang, ginamit niya para maglinis ako, mag-clean up ako. So after 6 months, I was still clean. Everything in my life was going well. I was out of the country. Diba? Biglang umiscore ako ng downers. Tumira. That's relapse. Okay. The family system, the very sick, dysfunctional family system. Sabi ko, you know, I have relapse. Hindi. Prescription drugs naman yung tinira mo. Oo ka. Hindi naman sa akin nakaprescribe. At saka 2 buwang isang tirahan ginawa ko. That's back to relapse. So from there, for the time I know that I needed to go to the relapse to work on my ego. From there, it was a crawl, dahan-dahan. I was about 6 months clean again. Inalok na ako magtrabaho, mag-volunteer as a counselor sa isang rehab. Doon sa rehab na pinagalingan ko. So, ang sabi kasi, we cannot keep what we have by not, if we don't give it back. We have to give it back. This is part of my giving back today. So, in recovery, today I address my living problems. That is really the bigger problem. Abstinence, ilang ang una yung actual na pagtigil. It is how babaguhin ko yung buhay na natutunan ko dahil sa paggamit. Addiction is a disease. Hindi, di ba? Our topic is healing. It's about disease. It's like cancer. Di ba? Sa 10 gagamit ng alcohol at droga, isa lang ang tatawid into addiction or alcoholism. Doon sa isang yun, sa 10 ganon, isa lang, sa 10 addict o alcoholic, isa lang ang pipiliin ng Diyos na bigyan ng pagkakataon na mag-recover. So, sa 10 napili ng Diyos sa isa niya, 2 o 3 lang ang mag-recover. So today, I'm very grateful to where I am. I believe that God has chosen me. That I've been blessed to be given a second life. Diba? Hindi lang second, actually, after my 3rd bottle, hindi na ako nagbilang. Nakakapagod na eh. Diba? I just have to just keep going, remembering that where I came from, diba? And where I want to go. What are my issues? What are my issues today? Well, unang-una yung trust issue. Hindi pa rin ako pinagkakakiwalaan. But that is something that I probably have to live with for the rest of my life. That is my unmanageability. That is the consequence of the choices I made. I still have very low self-esteem. Before coming up here, nakadalawang sigarilyo ako biglang. Talagang ating, diba? Sigarilyo ako ng sigarilyo, ay nahihilo na ako. Yun yung addictive nature ko. There are still, when life is very hard on me, I still toy with criminal thoughts. Of course, I no longer act them out. Pero nandun pa, which is part of my drug and alcohol past. There's also a lot of grandiosity, yung yabang. There's sexual dysfunction.
Minsan, I was in therapy sabi, tinanong ako ng therapist, how do you connect love and sex? Do you know? Does anyone know? How do you connect love and sex? Do you know what I answered? I said, they cannot be connected. One is a feeling, one is an event. Tawa na yung therapist. Healthy people connect love and sex. Sabi ko sa akin, I cannot connect that. Which is probably a product, a result of the early sexual abuse, which I am in denial with, the wrong orientation about sex. I also live with the stigma of addiction. Okay, I mean, ibig sabihin, stigma because people might never understand why I come up here and tell everyone in the world that I'm an addict. Bakit recovery? Diba? Kaya sa babalikan ko. Recovery, kasi nga, ang recovery from addiction is addressing a lifestyle. So if I am addressing yung lifestyle, it's for the rest of my life. Diba? Yes, tumigil ako paggamit ng droga at alcohol. Pero yung lifestyle ko, kailangan kong addressin on a daily basis. Every morning, I get up and I thank God for waking up. And when at night, I lie down, of course, I don't do this every night. I do this when I have done something I know that's wrong. I take inventory. Bakit ba ako ganito mag-react? Bakit ba nangyayari sa akin to? So, the blame is less, di ba? Hindi kasi si ano di ba? Okay, pero what about me? Ano ang aking contribution? Kaya recovery. How do I cope? Meron kaming support group ng mga addicts. Kasi addict lang naman na makakaintindi sa akin. Addict lang ang may pare-parehong issues. I don't really go to people that will give me advice. Advice does not work for me. I don't think it works for any addict. Kasi with addicts, for me, my experience, it's insight. Diba? Alam ko naman Kasi if what I use would stop me from drugs and alcohol, from my earliest recollection, alam ko masama ang drugs and alcohol, it didn't stop me. So what makes it any different today? So it's really about me. Another way that I cope is I work with others. I work with people that need help. That want help. Iba pala yun. It will only work if a person has reached a bottom. Earlier, I was asking Father Vic, these people that are here, is there a way, how do they get here? How did you get to Dayforce? Come from different parishes. Kasi in some renewal programs, diba, people, merong solo parents, merong and more often than not, people get here because of a crisis. I got here because of a crisis. So, for me, I just have to know that that crisis in my life has a reason. That is my purpose. What am I now? Who am I now? This recovery has given me back the power of choice. Dati wala naman akong choice. Diba? Choice ko dati, ano titirahin ko? Nung una may choice ako, shabu ba o daw siya? Nung huli wala na akong choice. Kahit rugby, nung nasa psych ward ako, kahit rugby binibira na namin. Just to alter the way we felt. It's also, the power of choice comes with benefits and consequences. So today I will deal with the consequences. I will also enjoy the benefits. In the handout that was given to me, it said, put a message for families of the afflicted. This problem is so bad. Diba? I'm sure lahat kayo, if I ask each and every one of you, may kilala ko yung addict ko alcohol. Tama ba yan? Diba? It's so bad. It can be someone very near to you. Diba? Or someone, anak ng kaibigan, ng kapitbahay na ganito. Pero may kilala ko.
So for me, the message for families is that sana you can look at this as a sickness no different from cancer. Let us not focus on why it happened. Because knowing, we're not solving. This is no longer part of my story. This is the message to the other end. Because I work as a counselor, right? And the analogy I use, kasi pag nagiging addict ko alcoholic, bakit kaya? Bakit naging addict? Well, let's say malaman mo. Eh, ano ngayon? Will that help you? Will it change reality? It will not. Diba? An analogy I use is, pag may isang bata pumasok dito, balikan. Kamay, anong gagawin natin? Natin natin sa ospital. Hindi natin tatanong, sa ka nahulong din? Sa puno ba o sa pader? Tatanong ba natin yun? Hindi. Diba? Gagawin natin. So, ganun din ang addiction. Let us address the problem for what it is. And it is always a primary condition. Ibig sabihin, hindi ito, ang lagi ko narinig, uy, addict yan kasi wala yung magulang eh. Addict yan kasi mahirap, addict yan kasi mayaman, addict yan kasi umuulan ka, kasi mainit, kasi ganito. Diba? Given if all of that were true, it doesn't change reality. At ito nga ay isang sakit, hindi ito moral issue. Kasi malas sinasabi ng adik, sa tao. It is true na kami maadik may nagagawang masama. But on the root known is it's really a disease, a disease also. So, this morning, gusto ko lang magpasalamat sa inyo for pagtsagaan, pakinggan nyo ng istorya. And if you have any questions, or Hindi righteous here. We are all addicts in a certain sense, pero hindi substance ang addiction natin. Perhaps ikaw hindi mo alam, but you're addicted to recognition. No, once na hindi ka ma-recognize, you don't feel good about it anymore. Perhaps you're addicted to your superior, na pag hindi ka na pinansin, mamamatay ka na. Perhaps you're addicted to your beauty, that if your beauty fades, hindi ka na masaya, you don't feel comfortable anymore. We have our own addictions in life. That is why in the beginning of this session, I pleaded that you see yourself also as a sick person and not as a normal person who will be carrying, di ba, one of the four, yung nagpunta sa roof, di ba, at may daladalang pasyente. I understand it is so mind-boggling, no? Talaga, it is so depressing. I feel it in your hearts, di ba? We are so depressed. But I am so proud that today a certain person stood before us. No editing. Sorry talaga kasi it is factual. I cannot do anything about it. Masakit, marami siyang nasagasang babae. Nakakanginig ng naman yun. Yung sinabi niya sa Hollandia, di ba? Nakakanginig yun. But how could we edit that? Nagawa niya. Nagawa niya talaga. Yung mga binayaran niyang eskwelahan, di ba? Totoo din yun. Pero, this is not to offend. This is not to offend. But how could I do anything about it? Storya yun eh. Tulad din yun ng mga storya natin. But what I'm trying to say is, sa araw na ito, tignan natin ang Diyos na totoong buhay. Sabi niya, it is a matter of choice. Kung paano niyang naabuso yung mga tao, that was his choice. Inabuso niya, nang biktima siya ng kapwa niya. But on the contrary, tignan din natin in all humility. Somehow we have been a part of that abuse too. Tayo rin, posible na naging biktima din kung bakit nagiging ganito ang isang tao na umabot sa ganung punto ng kanyang buhay, di ba? Siguro, I am not in the position or no one is in the position to correct what has happened in his life. But he is so vulnerable during that time and he acknowledges, categorically speaking, sinabi niya, mali lahat yung kanyang ginawa. Hindi niya pinagmamalaki yun. But how could he possibly share that, no? Kung gano'ng kalala, totoo yun eh, ginawa niya, pinagsisisihan niya, hindi niya pinagmamalaki. Pero ano ang sinasabi ng Diyos dito sa atin? Na kahit ano pa yung worst na nangyari sa Kanya, mayroong isang Diyos na kaya siyang tignan, hindi bilang isang adik, hindi bilang isang kriminal, hindi bilang isang tao mapang-abuso. Ang Diyos kaya siyang tignan bilang siya, bilang tao, bilang Edwin.
Hindi ko alam kung kaya natin mag-handle ngayon ng open forum, but I would rather that we have a silent reflection and allow God to process our feelings. Totoo naman sinabi niya, kaya lang He is so courageous in standing in front of us to really say what He has to say, no? Pero alam ko na ang Diyos hindi niya hinayaan na magsasalita ang isang tao para sirain kung ano man ang ating ugnayan. Bagkos makita natin yung role natin, the roles we have to play. Bakit nagkaganon? Looking back, kung nakikinig ako, wala nga namang magulang ang nag-isip ng masama para sa kanyang anak. Pero wala rin yung perfectong magulang eh. Lahat tayo, we have our process to bear. May mga pasaway na anak, pero may pasaway ding magulang. Siya na rin ang nagsabi, yung addiction, walang taong nagkagusto na maging addict, di ba? Siguro meron tayong isang magandang verse, no, galing Mother Teresa. I would just like to share this to all of us. Basahin natin. The greatest disease is not tuberculosis or leprosy. It is being unwanted, unloved, and uncared for. We can cure physical disease with medicine, but the only